Ay nako, meron na naman tayong nabiktima sa mga ganitong klaseng investment scheme. Ito yung BG Wealth. So recently, in the last few days, nag-collapse na nga kung saan kailangan mo na mag-deposit muna bago ka makapag-withdraw. It's the usual scheme na narinig natin sa mga ganitong klaseng Ponzi. Unfortunately, kahit gaano ko pa kadaming post na mga videos about sa mga awareness, about sa mga warning sa mga ganito, meron talaga pa ring mga nauuto. At hanggat sa meron pa rin nauuto, tuloy-tuloy pa rin ang paglalabas ng mga ganitong klaseng investment scheme. Ito na naman tayo, another warning video, another awareness video. Kung meron ka nakikita investment scheme kung saan, kasi it's the usual playbook, no? Mga ganitong klaseng Ponzi scheme, it's the usual playbook. Kung saan, ipapapasok ka niya ng, let's say, certain amount of money, like 12,000, 24,000, 36,000, and within a week or 2 weeks, mababalik sa yung capital mo plus yung interest na let's say 4% or 12%. So syempre ikaw, itatry mo kasi may engganyo ka, ang taas ng binibigay na interest, and in the first few tries mo, it's working. You know, yung capital mo, nabalik mo, nakuha mo, plus yung interest. So ikaw, nakita mong gumagana, so i-compound mo yun. Kumbaga, ipapasok mo, i-reinvest mo yung pera mo. So tutuloy, gagawin mo na ng gagawin yun hanggat sa lumaki. And up to a point kung saan sa dulo ng company to, mapapansin mo, pahirapan na mag-withdraw, hindi mo na nakukuha yung pera mo, nadidelay na. Kung sakali 2 weeks nakukuha mo na, then may makakausap kang manager or agent, sabihin sa'yo na delay, may problema lang, konti, minor inconvenience, so madidelay ng 1 week, 2 weeks, pero hindi mo ulit pa rin makukuha after 2 weeks. Malaman mo na lang, kailangan mo mag-deposit daw ng pera bago mo makukuha yung capital mo, pati yung kinita mo. So syempre ikaw, pinasok kong pera, lumaki na lumaki, let's say umabot na ng 200,000, 250,000. Syempre may hinayang kang hindi mo makuha yun eh, ang laki ng pera eh. So may engganyo ko ipasok ulit, mag-deposit, no? Maniniwala ka sa agent mo, sa manager mo na magpasok ulit ng 12,000 para ma-withdraw mo yung 250,000. Unfortunately, it's also another scam kung saan hindi mo din makukuha yung pera na pinasukan mo. So, ganitong mga scheme, it's the usual playbook, no? Lahat ng mga investment scheme, ganito klase yung playbook. Kahit alam mong napaka-obvious na or kahit sobrang common na yung ganitong klaseng scheme, meron pa rin nauuto. So, I hope wala na mauuto, but I doubt na wala nang mauuto kasi ilang years na tong nangyayari and walang improvement na nangyayari. Well, another warning video lang ulit.